Topic natin, Romans 5. God loves you. Pinatawad ka na ng Diyos. Salamat po. Nasa CR ka pa lang. Sabi ni Satan, pinatawad ka ba talaga? Ikaw naman, o nga no, pinatawad na nga ba ako? Nagtaka ka din eh. Kasi hindi nahahayaan ni Satan makauwi ka ng bahay. Hindi nahahayaan ni Satan umabot pa ng second week kasi ayaw niyang mag-root yung word. So gagawin niya, nanakawin niya na kagad, umpisa pa lang. Umati ka ng service, tinatawag ka ng Diyos. Thank you po. Salamat po sa pagtawag mo. Paglabas mo, tinatawag ka ba talaga? Hindi naman nila alam yung mga kasalanan mo. Ano mo sasabihin tinawag ka? Ang mga tinatawag lang yung mga magagaling at mahuhusay. Hindi ka qualified dyan. O nga no, tinawag mo talaga ako. Amen? Sabi ni Lord sa'yo one Sunday, kasama kita. Tuntua ka. Isay ka, kasama mo ako. Wala ka pa sa labas. Sasabihin ni Satan, kung kasama mo ang Diyos, ba't naghihirap ka? O ba sa atin, nawawala na kagad. Bakit? Ninanakaw ng kaaway. Yung salita kasi ayaw niyang mag-ugat sa iyong puso. Amen? Tatandaan niyo ito mga kapatid. Bakit kasi hindi ginagawa ni Satan? Halimbawa, si Lord to, ikaw to. Lord, ikaw. Si Satan nasa gitna. Ano ibig sabihin? Bago pa mangako si Lord, hindi na yan. Yung kukunin niya na kagad, akin yan. Alam mo kung bakit? Kasi kapag nagsalita ang Diyos, hindi niya kayang pigilan ng Diyos. Kapag nangako ang Diyos sa'yo, hindi niya makakancel yun. So dahil hindi niya makancel, gagawin ka na lang niyang makakalimutin. Kasi pag naging makakalimutin ka sa salita, magiging duwag kang humakbang. So, hindi niya mapipigilan ng Diyos magsalita, kaya ang gagawin niya, habang nasa puso mo pa lang, kukuhanin niya na kagad. Kasi once na nag-ugat siya, mahihirapan na siya. Amen? Kaya ang gagawin ni Satan, wawasakin niya na testimony mo habang teenager ka pa. Kasi alam ng Diyos, pag natuto ka na mag-preach, pag natuto ka na magbasa ng Bible, pag natuto ka na mag-evangelize, mas mahihirapan siya, pabagsakin siya. Sabi niya, maganda potential ng batang ito, may pagtawag ang Panginoon dito, ngayon palang wasakin na natin ang future niya. Bigyan ng lalaki yan. Amen? That's why, church, hold on to the word. Panghawakan mo. Do you remember a parable of Jesus Christ, parable of the sower? Mark chapter 4. Let's go to Mark chapter 4 verse 15, I guess. Okay, Mark chapter 4, ang sabi ng Bible, the farmer sows the word. Basa, some people are like seed along the path where the word is sown. Watch this, highlight this part. As soon as they hear it, Satan comes and takes away the word that was sown into them. So hindi na inaantay ni Satan tumagal. The moment narinig mo siya, boom, akin na yan. Mali yan. Hindi totoo. Bakit ayaw niya mag-take root? If you continue reading in verse 16, sabi ng verse 16, others, yung iba naman, parang seed na punta sa batuhan. Narinig, at once, tinanggap na may joy. Pero dahil batuhan siya, next, but since they have no root, they last only for a short time. So, nung dumating yung trouble, nung dumating yung persecution, comes because of the word, they quickly fall away. Kasi alam ni Satan, magro-root yan, yung word na yan, magro-root sa kanyang puso. Kaya ngayon pa lang, nakawin mo na siya. Alam mo kapatid, hindi na nakawin ni Satan yung salita kung wala yang halaga. Taas nga po, sino po mga magnanakaw dito? Taas nga po kami lahat ng mga magnanakaw dito. Aray, baka may umamin. Ako po. Alam niyo yung mga magnanakaw? Naniniwala ako. May nakausap ako dyan joke. Okay. Alam niyo yung mga magnanakaw? Hindi po yan magnanakaw sa isang bahay na walang laman. Kung walang laman, wasak yung bahay, wala siyang mananakaw doon.
Kasi walang value dun sa loob. So kung tinatangka ni Satan na nakawin yung salita, ibig sabihin lang nun, nakikita ni Satanas na may value yung salitang maririnig mo. So the best course and the wisest course of action is this: pray to God. Lord, anumang salitang natanggap ko, selyuhan niyo po ito. Huwag mong hayaang manakaw ng kaaway because as soon as you hear it, gagawin ni Satan ang lahat para nakawin yung salita. Para pag sinabi ng Lord, step ka na, hakbang ka na. Naalala niyo po si Peter, right? Habang binabagyo ang mga disipulo, nakita nila si Jesus naglalakad sa ibabaw ng tubig. Napagkamalan pa nilang multo. Sabi nila, multo! Isa lang natakot pa. Multo daw, isa lang. Dapat mul 1. Multo! Mul 3, pag tatlo eh. Okay, mul 3. Multo! Imagine niyo 12 lalaki, takot. Multo! Pero ang sabi ng Biblia, sumagot si Jesus, don't be afraid. It is I. I am the eye of the storm. Ang sabi ng Biblia, si Peter sabi niya, Lord, kung talagang ikaw yan, hayaan mo kong humakbang at maglakad sa ibabaw ng tubig. Sabi ni Jesus, one word, come. Kung logic ang papairalin, bigyan ko lang kayo ng context ha. Si Peter, fisherman. Kung meron mang nakakaalam sa lahat ng 12 disciples, siya ang may pinaka nakakaalam na imposibleng makalakad ka sa ibabaw ng tubig. Pero paano mo mapapahakbang yung fisherman at maglalakad sa ibabaw ng tubig? May salita eh. At yun yung salita, come. Kung ako kasi yun, di ba sabi ni Lord, come. Lord, bago po ako umakbang, tonto yarn. Bago ako makbang, Lord, mangako ka muna na pag nalunod ako, sasagipin mo ako. Lord, pwede bang pumirma ka ng promissory note na kung ano man mangyari sa akin, sagot mo ako, Lord, ha? Then, susunod ako. Marami kasi sa atin gusto muna ng assurance bago humakbang. Pero kaya mo bang mananampalataya to walk by faith? And say, Lord, this is not logical. Fisherman ako of all people. Kung si Luke pa yan, baka mapaniwala eh. Doktor siya eh. Pero ako mangingisda po ako. And yet, alam kong it defies all my logical know-how. But I have a word. And I hold on to the word. At dahil salita mo pinangahawakan ko, Panginoon, I will step anyway. Hahakbang ako, Panginoon. Hindi dahil sabi ng logic ko, okay, hindi dahil I have enough savings to follow, no. I will say yes because you told me to come. I will step because you told us that promised land is ours. At dahil may salita ako, Panginoon, na pinangahawakan, willing po kong i-take ang risk. Natawanan ako, pagdudahan ako, dahil sa mata ng tao parang imposible. Pero with God, all things are possible.